Sa tuwing sasapit ang Semana Santa, maraming Katoliko ang naglalakbay bitbit ang kanilang panalangin at pagninilay. Ang tradisyong ito na nakagisna ng mga Katolikong Pilipino ng maraming taon ay kilala bilang Bisita Iglesia. Sa paglipas ng panahon, bakit nananatiling mahalaga ang Bisita Iglesia at iba pang tradisyon tuwing Semana Santa? Tuwing bisita iglesia, inaasahan na ang pagdagsa ng mga deboto sa iba't ibang simbahan. Hango ang terminong ito sa mga salitang Espanyol na nangangahulugang pagbisita at simbahan. Ngunit ang kaugaliang ito ay higit pa sa pagbisita sa mga simbahan. Isa itong pagkakataon upang manalangin at pagnilayan ang mga sakripisyo ni Kristo. I think it is both personal and communal yung practice ng Visita Iglesia. Personal in the sense that every time we visit churches, we bring our intentions, we offer our petitions, and even our thanksgiving to God. But also communal in the sense that it reflects our shared faith practices as one Filipino community of Christians. 7 simbahan ang kadalasang pinupuntahan ng mga Katoliko para sa Bisita Iglesia tuwing Huwebes Santo. Paano nga ba nagsimula ang tradisyong ito? The practice of visiting 7 churches is often linked sa ancient Roman custom of visiting, 7 major basilicas. Si Saint Philip Neri ang nagsimula ng paglalakbay na ito hanggang sa na-adapt ng different Christian Catholic communities. Pagbisita sa 7 mahalagang simbahan sa Roma o 7 major basilicas. Nang sakupin ng mga Espanyol ang Pilipinas, dala rin nila ang tradisyong ito bilang bahagi ng pagpapakilala sa Katolisismo noong 1560s. Ang Intramuros sa Maynila ay naging pangunahing puntahan ng mga Katoliko upang isagawa ang Bisita Iglesia dahil dito matatagpuan ang 7 simbahan kabilang na ang Manila Cathedral at San Agustin Church. And also, the number 7 has a biblical significance. Often it symbolizes fullness or completeness. Sa ganung pagtingin, the tradition is not simply about counting kung nakailang churches na tayo, but about making a complete spiritual journey with the Lord in His Passion. Paglilinaw ni Father Rico, hindi naman limitado sa 7 simbahan ang pagsasagawa ng Bisita Iglesia. At dapat hindi ito tinitingnan bilang requirement na kinakailangang matapos ng mga deboto. You can visit as many as you want kung magkakalapit lang naman yung mga simbahan. Actually, in some practices, they do 14 churches based doon sa 14 Stations of the Cross. Kung nakabisita tayo ng 7, pero ginawa lang natin dahil gusto nating mag-comply lang doon sa requirement, sayang lang din. Pero kung kahit nasa bahay ka dahil may karamdaman, pero taimtim yung iyong pagninilay during that virtual Visita Iglesia provided by a Catholic or a media institution, mas malalim din yung pagninilay na yun. Isa ang Baclaran Church sa mga simbahang patuloy na nakasasaksi ng debosyon ng mga Katoliko taon-taon, lalo na tuwing Bisita Iglesia. At syempre dahil Marian Shrine yung Baclaran, magandang paalala rin na yung presensya ng Mahal na Ina sa ating paglalakbay sa panahon ng Quaresma, ng mga banal na araw. Kung paanong sinamahan ni Maria, si Jesus sa mga mahalagang yugto sa kanyang buhay noong mga mahal na araw, yung presensya na dito sa Baclaran ay paalala din na sinasamahan niya din tayo bilang kanyang mga anak. Bukod sa personal na panalangin, binigyan din ni Father Rico ang mga mahahalagang dasal para sa Bisita Iglesia. The Stations of the Cross is very fitting because it allows us to journey with Christ doon sa landas ng kanyang pagpapakasakit, pagkapako sa krus at kamatayan. Mahalaga din na pinagninilayan natin yung mga gospel accounts, scriptural passages about
the passion of Jesus. And then yung pagdarasal ng rosaryo, yung mga misteryo ng rosaryo ay misteryo din sa buhay ng ating Panginoong Jesus. And of course, prayers and reflections should also have to include our desire for forgiveness, kaya mahalaga yung sakramento ng pangungumpisal, our prayers for our families, our prayers for the church, especially during this time, our prayers for peace in the world. May tuturing mang itong tradisyon, nilinaw ni Father Rico na ang mga nakaugaliang paniniwala ng mga Katoliko ay hindi nakatali sa nakaraan. For example, mahal na ang gasolina sa mga panahong ito dahil sa patuloy na conflict sa iba't ibang panig ng mundo. Baka mas magandang balikan natin yung maglalakad tayo, magninilay, naglalakad, at hindi na yung magsasasakyan kahit malalapit lang naman yung pupuntahan. So, yung mga practices natin ay actually very open siya to the realities of current times. Hindi siya talagang rigid na dapat ganito, dapat ganyan. It is about the principles and not so much about how we should actually conduct it in practice. So, Nilinaw din ni Father Rico na hindi dapat nakakahon sa ideya na tiyak na matutupad ang ating dinadalangin kapag isinasagawa natin ang mga tradisyong gaya ng bisita iglesia. magandang mapaalalahanan natin ang ating mga sarili na yung pagdarasal natin at pagninilay, yung paggawa natin ng mga Holy Week practices is not a requirement for a wish-granting faith. Now, kung magkakaroon ng katuparan yung ipinapanalangin natin dahil nakompleto natin, Diyos nang bahala magbigay nun. Not because nakikipag-bargain tayo na, Lord, pag nakompleto ko to, bigay mo sa akin yung gusto ko. That is not faith. Parang transactional lamang yung ating relasyon sa Diyos when it should be personal, spiritual, and not merely transactional. Maliban sa bisita iglesia, malimit din nating marinig ang fasting at abstinence sa panahon ng Kwaresma. Ang ibig sabihin ng abstinence ay hindi tayo kakain ng karne sapagkat masarap po yun. Ang ibig sabihin ng fasting ay minsan lang tayo kakain sa maghapong yon at para paalala sa atin na ang craving natin, ang gutom natin, ang uhaw natin, Diyos lamang talaga ang maaring makasagot. Batay sa Code of Canon Law ng Simbahang Katoliko, dapat mag-fasting o limitahan ang pagkain tuwing Ash Wednesday at Biyernes Santo ng mga Katolikong edad 18 hanggang 59 na hindi nagbubuntis at walang karamdaman. Samantala, ang abstinence ay ang pag-iwas ng mga Katolikong edad 14 pataas sa pagkain ng karne tuwing Ash Wednesday, Biyernes Santo at iba pang biyernes ng Kwaresma. Sa mga araw na ito, maaari lamang kumain ng isda, itlog, prutas, gulay, tinapay at iba pang grains at dairy tulad ng gatas. Tandaan po natin, meron po isang uri ng fasting. Kung meron kang craving sa sigarilyo, meron kang craving sa matamis, meron kang craving sa pagkain, hindi natin itong gagawin sa loob ng 1 oras bago ka magkomunyon sapagkat ang fasting, Eucharistic fast ang tawag natin, ay obligasyon din natin bilang Katoliko. Ngayong taon, hinimok din ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang mga Katoliko na isabuhay ang digital media fasting. Social media fasting is an opportunity to reduce ourselves from too much engagement that are not really healthy. For the younger generation, I think the challenge is if we have time for social media, if we have time for our friends, if we have time to do our hobbies and skills, may the Holy Week be a time for us to reconnect with the real essence of life and faith. Gayon din pinalahanan ni Father Rico ang mga Katoliko na hindi dapat ituring na bakasyon na nakasentro lamang sa kasiyahan ang Holy Week. We should avoid reducing Holy Week to a vacation. Kasi minsan, Holy Week, long vacation, ang tendency natin ay magbakasyon kasama ng pamilya. Okay naman yun, pero unahin natin yung pagnanalangin, pagninilay sa kahalagahan ng mga mahal na araw na ito. Holy Week is not a time for vacation, not a social event, or not a cultural routine. It is a spiritual journey na kailangang ating babaybayin. Isang banal na panahon na kinakikitaan ng reverence, reflection, and our desire to return to God.
Sa kabila ng mga kaguluhan at pagsubok na dinaranas ng mundo, paanyaya ng simbahang Katoliko na bigyan natin ng pagkakataon ang ating sarili na tingnan ang kahulugan at lalim ng pananampalatayang Kristiyano ngayong Semana Santa. In a world full of noise, conflict, distraction, fatigue, war, Christ calls us back to prayer. Christ calls us back to compassion. Christ calls us back to humility. And Christ calls us back to hope. Sana yung panahong ito ng mga mahal na araw ay magpaningas lalo sa ating relasyon sa Diyos. May this Holy Week journey be a time to be united with the suffering of Christ and united with the suffering of one another, so that we may be able to share in the joy of the resurrection that awaits us.